Magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang pag-usapan at talakayin itong mga naging pahayag ni Direktor Matibag na kinundi na nga ng magkapatid na Cayetano sa pagdinig dyan sa impeachment trial. So naging maanghang yung kanilang mga binitawang mga salita, nariyan ang mga pagbibintang. So yan ang tatalakayin natin ngayon at titignan natin kung may katotohanan ba ang mga paratang dito ni Direktor Matibag. Ayan. So sabi niya kasi is meron daw anomalya noong 2019. Yan ang una nating papanoorin ngayon. Ayan. So, i-play na natin tong video na to. Sa Lunes yan, I'll be appearing on Monday. Actually, I just like to correct the impression na ako'y humihingi na mapuspone. Katunayan, ang aking sulat, I'm respectfully requesting na kung maaari mapaaga yung aking pagtestigo. Kasi nakaschedule ako on the third week. 30 weeks yan, on the third week ako. I-request ko sana itong week na to, sana today hanggang tomorrow, ay makapagtistigo ako because meron akong imbitasyon sa Bangkok. Ayan so meron daw siyang imbitasyon. Nagre-request siya sa impeachment court na mapaaga yung pag-witness niya. Pero para sa atin talaga, kailangan niya munang dumalo bago siya mag-request bilang paggalang sa korte. 'Di ba? Paggalang sa korte. Kasi una sa lahat, sino ba may panukala nitong impeachment na to? 'Di ba ang partido nyo, ang grupo nyo, mas mahalaga itong tinatalakay sa impeachment court kasi nakatutok dito ang sambayan ng Pilipino, 'di ba? Kung talagang merong kabuluhan yung ipinakikipaglaban nyo, 'di ba? Kagaya niyan yung pinadala mo, si Attorney Lotok, walang kwenta, wala raw siyang personal knowledge. Samantalang siya ang lead investigator ng ginagawa niyong pag-iimbestiga dito nga sa nasabi niyong pagnanakaw ni VP Sara, 'di ba? Tapos sasabihin niya wala siyang personal knowledge kapag tinatanong siya ng defense team at ng Senate judge, 'di ba? Actually, pwede mong i-risked yan dahil siguro naman mauunawaan niya ng kausap mo yung mga sinasabi mong importanteng tao. Mas importante to kasi pinipilit nyo sa taong bayan na maniwala sa inyo. Tapos ipagpapaliban nyo yung pagdalo, 'di ba? Or kayo ang gusto nyong masunod. Hindi naman pwede yun. Kapag binigyan kayo ng panahon, oras, kung kailan kayo dadalo, dun kayo dumalo. Ipakita nyo na sumusunod kayo sa korte, 'di ba? Hindi magre-request kayo. Mag-motion kayo kapag nakadalo na kayo sa korte. Pwede naman yun 'di ba? So, kung makikita natin rito, ang usapan ay yung pagdalo niya sa impeachment trial. Ayan yung usapan pagdalo niya sa impeachment trial. Inuulit natin yan kasi ilulusot niya yan Yung sa Scam Summit ito, gano'ng ka-importante ito. This is one of the occasion kung saan yung ating magiging pag-stay out of the gray list dun sa money laundering, may point system kasama sana to. And the best part dito, kaya ako personal na gustong pumunta, yung opportunity na magkaroon kami ng side meeting ni Director Kash Patel na ina-arrange nung mga counterparts namin from the FBI sa US Embassy. Because of our success dun sa mga most wanted nila na ibalik natin sa kanila, he wrote me a letter of congratulations and gratitude. And sayang sana, pero dalawang event yan and my priority is to attend the impeachment hearing. Tama lang na kailangan umattend ka sa impeachment hearing. Ipagpaliban mo yan. Kasi kayo ang nagpupush nito na matuloy to, mag-convene ang Senado tapos uunahin nyo yung ibang bagay. Magre-request na kayo ang mauna or mapaagang sa inyo. Kailangan ang korte ang mag-a-adjust sa inyo. Hindi pwede yun. Kayo ang mag-adjust sa korte. Ganun kasimple. Which why I will attend on Monday. Narinig ko na mag-witness ako on Monday. Ayan mag-witness siya on Monday. Kasi kung bakit ko sinasabi to na ang usapan ay impeachment trial. Kasi eto si Claire Castro nagbigay ng pahayag. Tatalakayin rin natin yan dito. Well, actually, hindi niya siguro nabasa yung sulat na I respectfully requested. Hindi po ako nagdidikta. I think wala po tayong poder na magdikta. We have high regards to the impeachment court and to the members of the impeachment court. The senator judges, the prosecution and the defense. Importante po ito nangyayari nito, hindi lang sa atin, kundi sa buong Pilipinas. And mataas po respeto natin. Kaya nga po nakikiusap sana tayo na kung pwede mapaga. Medyo mali na nga yung spin, yung mga nagsasalita na hindi raw ako handa, walang
wala pang script and all. Kasi alam mo, Director Matibag, kaya nasasabi yan dahil palpak yung agent mo at yung lead investigator mo. Kaya nasasabi ng taong bayan na meron kayong script. Sabi nga ng kakampi mo ni Erwin Tokmol sablay-sablay yung witness nyo. Paano hindi makakapag-isip ang taong bayan ng ganyan? Totoo naman nasablay dahil lumabas mismo sa bibig ng mga kakampi nyo na incompetent yung yung witness nyo. Tapos binabasa pa. Kung talagang meron siyang personal knowledge, hindi siya dadaan dun sa script na yun. 'Di ba? Tapos yung mga papel nyo, tampered pa. Pinalitan yung date, receiving copy, sablay-sablay. Kailan pa naging DOJ secretary si VP Sara? 'Di ba? Ang alam kasi natin diyan, kapag ka magpapasa kayo ng papel sa ombudsman or sa any court dito sa Pilipinas, nire-rekisan nyo muna yan bago nyo ipapasa. Binabasa nyong mabuti para hindi kayo magkakamali. Pero bakit kayo nagkakamali? 'Di ba? Doon pa lang butas na Kaya nasasabi ng taong bayan na baka hindi ka ready. Kasi yung mga bata mo hindi ready. Pag tinanong sila, nangangatog ang tuhod. Pag tinanong sila, wala silang knowledge about doon, ikaw ang tinuturo. Biro mo siya ang supervisor. Siya ang lead investigator. Tapos wala siyang personal knowledge. Napaka-imposible yun. Lahat ng information sa kanya dumadaan bago ibigay sa'yo. Kasi siya ang lead investigator Tapos sasabihin niya sa amin dito, sa harapan namin, wala siyang personal knowledge. Kaya nasasabi yan ng taong bayan sa inyo. 'Di ba? Kasi yung pinadala mo, puro palpak. Sinasabi, anytime po, wala naman po tayong sasabihin kung anong ating sasabihin, kung ano po yung nandun na sa mga dokumento at ebidensya. Eto na. Pakinggan nyo itong sasabihin niya. Kung maalala nyo, pumunta kami ng Clark because we were given 70 hectares for the NBI Academy. So magkaroon kami ng relationship sa Clark. Nakita namin dun yung parang sports complex na ginamit ng SEA Games. Yung Out of nowhere, naungkat yung sports complex 2019 SEA Games. Sa Philippine SEA Games Organizing Committee. Sino ba ang chairman nun? Organizing chairman? Si Cayetano. Well, nakarating sa amin, may titingnan kami rito, may kailangan kami imbestigahan dahil nakarating kami rito, bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera. Nakarating sa kanila, meron daw silang kailangan imbestigahan na bilyon-bilyon raw ang pumasok na pera. Unliquidated. Unliquidated raw yung pera. Paano mo nasabing unliquidated kung hindi ka pa nag-iimbestiga? Ganun ka simple, 'di ba? Dito pa lang, alam na natin na meron siyang tinitira. Sa madalit salita, ganun ka basic. Kasi paano mo nasabing unliquidated? Hindi mo pa nga iniimbestigan. Ibig sabihin, Director Matibag, nakikinig ka sa chismis. Kasi alam nyo, eto, hindi natin siya inuusig dahil gusto lang natin siya i-bash. Pero kasi, opisyal siya ng gobyerno. At ang nag-i-interview sa kanya, mainstream media. Ganon kadali. Mainstream media. Sino ba ang nanonood sa mainstream media? Ang taong bayan. Ngayon, kung magsasalita ka ng ganyan without proper investigation, ano ang tawag dyan? Fake news. Paano natin nasabing fake news? May pinakita ba siyang dokumento na unliquidated yung pera? Diba? Ganon ka basic. Nagbibigay kayo agad ng conclusion without proper evidence. At merong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA. Insertion sa GAA, saan ba nakukuha insertion? Sa Congress, di ba? O mamaya, sasagutin yan ni Senator Alan Cayetano. Papakita natin dito. Ayan. Naman yung mga ganyan na totoo. Kung hindi ka pa nag-iimbestiga, ganun ulit ang tanong. Di ba? Kasi bilang opisyal ng gobyerno, isang direktor na under ng Department of Justice. Justice, kapag sinabi mong justice, katarungan. Sa Tagalog, katarungan. Paano ka magiging makatarungan kung pinipersecute mo na agad yung tao, sinisira mo na sa taong bayan without showing a proper evidence. 'Di ba kasi kapag magbibigay kayo ng pahayag, kailangan ipapakita nyo sa taong bayan ang delito, 'di ba? Yun kasi talaga ang tamang pamamaraan ng pagpapakita ng katotohanan na nag-imbestiga muna kayo bago kayo nagbibigay ng gantong pahayag. 'Di ba sabi mo, sabi sa inyo? So chismis 'yan, marites 'yan, 'di ba? Marites 'yan. Na hindi binayad. So ito,
imbestigahan namin to. Di raw binayad yung pera. So, may korupsyon sa madalit salita. Ano bang meron sa 2019? Project yan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sino ang nanguna sa 2019 SEA Games? Ang chairman yan ng organizing committee, si Senator Alan Peter Cayetano. Tignan nyo yung pagkakasunod-sunod Ano ba si Cayetano ngayon? Senator Judge. So, ano ba ang sitwasyon ngayon ni Director Matibag? Witness siya sa impeachment kung saan magtatago sila ni Cayetano dahil isang Senate judge si Cayetano, 'di ba? Siya ay witness ng prosecution. So anong ibig sabihin nito? Intimidation to sa madalit salita. Kahit na anong tignan nating parte, intimidation to. Na sige, kapag inano mo ko, imbestigahan kita, kasuhan kita. Kaso may lapses. 'Yun ang pakikinggan natin kay Senator Alan. Ano ba 'yon, yung lapses na 'yon? Tatapusin muna natin tong video na to. Malaking kaso rin ito. Sabi niya malaking kaso raw pero hindi pa siya nag-iimbestiga. Iba pa yon, yung sa Caldero na kaso, I think it's Iba pa raw yung sa kaldero, yung may apoy. Yon, iba pa raw yon. going, pero sisilipin na rin namin. Ito yung tungkol dun sa, it's a Malaysian company na sila yung nag-build ditong port area na to. Walang bidding, tapos Wala raw bidding. sa nabayaran ng mabilisan na 10 billion yung halaga, congressional insertion. Congressional insertion, 10 billion ang halaga na bayaran ng mabilisan. So, dediretso tayo kay Cayetano. Yan inisa-isa natin, tandaan nyo Kasi alam nyo, napakahalagang malaman ng taong bayan na itong ginagawa ni Director Matibag. Di naman natin siya kilala personal, kaya hindi tayo against sa kanya personally. Kumbaga, pinaliliwanag lang natin sa taong bayan na merong mali. 'Di ba? Merong mali sa ginagawa niya. 'Di ba? Na kitang-kita ng taong bayan. At ang sinasabi niya, may nagtanong raw sa kanya. So, out of nowhere, may magtatanong sa'yo, 2019 pa yon. Yung flood control, ilang beses ka tinanong, ba't di mo iniimbestigahan? Ba't di nyo ipinagpapatuloy ang investigasyon? Diba? Tuloy na tayo kay Cayetano. Rule 6 of the impeachment proceedings is that the rules of the Senate is suppletory, and if there is anything that affects the honor, integrity, or the functions of us individually or as a Senate here as an impeachment court, someone can rise on a question of personal or collective privilege. I won't do that, but may I just respond to what Senator Padilla said, since my name was mentioned and since the investigation announced by the NBI yesterday seems to be pertaining to this person as chairman of the 2019 organizing committee of the Southeast Asian Games. Yun. Bakit niya sinabi yun out of nowhere, 'di ba? Bakit naungkat yung 2019? Tagal-tagal na nun 'di ba? So dito malinaw sa binanggit ni Senator Alan na kinukumpirma niya na siya ang chairman ng organizing committee ng Southeast Asian SEA Games, 'di ba? Yung ginanap, yung naging matagumpay. May I maybe in the form muna of manifestation, unless the presiding officer or Senate President thinks that I should elaborate on by asking for time on a personal collective privilege, but I don't want to start that Senator precedent. Judge Cayetano may make his manifestation. For the record, sir. So, first and foremost, sa sinabi po ni Senator Padilla, I won't ask na ipa-play na yung video, but quite exhaustive yung sinabi ni NBI Director about the Southeast Asian Games. So, if the intention was to have a chilling effect, we already have that chilling effect. May 11, hinabol dito sa session hall na to ng mga ahente ng NBI, si Senator Bato. Tama. May 13, nagkaroon ng enkwentro, putukan, pinipilit ng NBI na hindi sa loob ng Senado, but we have all the evidence that it was inside the Senate. Tama. Sa katunayan, merong nahuli sa loob. Yung sinasabi nilang driver daw na wala namang barel, pero nung inimbestigahan ng mga pulis, positive sa gunpowder at merong nakumpiskang barel. Yung NBI na fall guy nila, yung driver. Biro mo kagaya ng sabi natin, mala terorista ang striker nila ang nandoon sa loob. Hindi siya identified as NBI kasi wala siyang ID. Ang sabi lang, driver siya nung nahuli siya. Pero hindi siya opisyal. Opisyal hindi siya opisyal
opisyal na empleyado ng NBI. Bakit siya nandun? Bakit siya kasama ng NBI? So, ang motives nun, talagang meron silang papatayin sa loob. Other incidents, I do not want to evoke a reaction or debate because I want to respect my fellow senators. Much of this has been vented in the media, is in court. As Director Matibag has promised us that he will give us a warrant issued by the ICC, has promised us that he will hold his agents na nanggulpin ng isang OSAA. Ang sabi ni Director Matibag, meron daw nagsabi sa kanya at nagtanong about dun sa 2019. Ayan na, SEA Games, yung pinag-usapan natin kanina, sabi, 'di ba, may nagtanong raw sa kanya at may nagsabi. Ngayon, matagal na rin tinatanong sa kanya kung nasaan ang warrant. Bakit hindi niya sinasagot? Ang warrant ni Senator Bato, bakit di niya sinasagot? Bakit di niya pinapakita? 'Di ba? Kailangan makita ng taong bayan 'yon. Pangalawa, sabi niya, accountable daw yung mga nanakit doon sa security personnel ng OSAA. Pero bakit wala nakulong? 'Di ba? Tinatanong sila noon, nangako kasi sila na meron raw pananagutan yung mga nanakit. Pero ano nangyari? Nakita niyo yung pagkabayas ni Director Matibag, 'di ba? Kung paghahambingin natin sa ginagawa niya ngayon sa 2019 na sobrang tagal na kumpara mo dito sa kailan lang nangyari, alin ang mas ina-actionan niya, 'di ba? Kaya ngayon dito may establish natin na ano talaga to, political persecution at intimidation yung ginagawa ni Director Matibag kasi without proper evidence, hindi sila nag-imbestiga, basta na lang sila nagsalita sa taong bayan na may ganto, ganyan, hearsay lang naman. So anong ibig sabihin nun, 'di ba? Panggigiba yun sa isang tao, 'di ba? Political persecution. So diretso tayo. He will be the one to implement the contempt order and hold them in his office, but wala ditong natupad. So when I mentioned his name, his position the other day that it was bad taste, walang personal yun. I mean, regardless kung sinong, even if it was a secretary, an alter ego of the president who wrote the prosecution team or the defense team to say, pwede bang next week kasi may seminar, I would have said the same thing, di ba? Na, look at the gallery. Kompleto parati dyan, from Congressman Ace Barbers to many Congressman Ridon. I won't name all of you, but you're busy people. But you think this is important, so you take time out and you are here. Tama. Diba? Of course, the prosecution team, you are here. We are here, despite of many other important things. Not only investigations, not only the flood control, not only the BIR, not only, we're also talking about the nation being prone to volcanic eruption, to yung bagyo, buti, nasalanta pa rin tayo ng bagyong Inday. Ibang Inday ang pinag-uusapan natin dito sa impeachment. Alam nyo, nag-umpisa yan si Director Matibag na ungkatin yung 2019 SEA Games dahil tinutulan ni Senator Alan yung request niya. So, ang naging sagot ni Director Matibag, ito nga yung pang-uungkat sa 2019 SEA Games. 'Di ba? Out of nowhere Tapos na yun 2019 Yung flood control nga, hindi nila maumpisa imbestigahan Tapos sasabihin niya, hindi, may nagsabi lang sa amin Set up yun. 'Di ba? Na may nagsabi sa'yo, may nagtanong sa'yo, set up yan. But still, we are here. So it was in good faith that I said, as an example, mukha namang masama kapag kayong isang bureau head. NBI director is a very important position, but it is a bureau. So if Tama. a bureau head, and tignan yung invitation, nakalagay sa invitation, or your representative, and we resolved it. So aksidente ba na yesterday, suddenly after I mentioned it, and after during the weekend, many have been talking about na dapat ata hindi 16. So 21 na lang kami ngayon So 2/3 of 21 is 7. Pag nabawasan pa kami ng 3, 13 na lang yon. Pero some will argue, mabawasan lang kami ng 1 o 2, baka 13 na rin yon kasi wala naman half person o 3/4 person. So all of these issues are valid. Question, the chilling effect is there, but am I intimidated? Wala na akong choice. Ilalabang ko na to, gagawin ko yun ang dapat kong gawin. Bumaliktad man yung sitwasyon, si President Marcos ang ini-impeach and I felt a certain way, ilalabang ko rin. Chief Justice man ang i-impeach, ilalabang ko rin. But for Anong ibig sabihin ni Senator Alan doon? Ang ibig niyang sabihin doon is gagawin niya kung ano yung mandato sa kanya ng batas. Kasi yun ang tungkulin niya sa taong bayan. Ang ipatupad ang batas, 'di ba? Hindi siya lalagpas doon. Kundi kung ano yung nakasulat, yun ang susundin niya. Kung alam niya na kunwari ang presidente ang i-impeach, kung alam niya ang presidente ay wala naman talagang ginawang kasalanan, syempre hindi niya papanagutin yun kasi wala ngang kasalanan. Tutulungan niya yun. Pero kung may kasalanan,
wala na, syempre may impeach yun. Ganon kasimple. The record, Mr. President, go ahead and investigate. First of all, that's been investigated many, many times. Tama. COA, I'm not sure. I think the Office of the Ombudsman, ang nag-file pa ata, Chief of Staff mo eh. Senator Rob, I'm not sure but parang may kaso na nun. Senator Drilon quizzed us here. I was Speaker of the House but I chose to appear before the Senate to be able to answer all of those questions directly. The SEA Games, paulit-ulit yan. Biktima na ng speakership ng 2019 yan. Nahuli namin yung PR na sinabi kikiam, pinakain daw mga Muslim ng baboy. When Ay oo, merong ganun palang issue nun. May ganung issue. Kasi naging maganda yung flow ng activities, ng event, at nung organizer. Ngayon, siniraan. it was chicken longganisa na pinakain pero nasiraan na tayo sa Malaysia, Indonesia. The SEA Games gave us so much honor. So far, it is still the biggest SEA Games in history. Many of our athletes launched their career, even going to gold medals in the Olympics. Our athletic and our yung aquatic natin center in Clark is one of the best in the world. Ang nagsabi nito yung Israeli coach ng isang foreign team doon. But go ahead if you want to investigate. But I just want to put on record, mukhang misfire. Ayun, ano ba yung misfire na yon? Yun ang aalamin natin. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Secondly, bakit ko sinabing misfire? Hindi po sa I'm referring to the director ng NBI Matibag. I had nothing to do with the infrastructure. The Ayan na. chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? So, that time, na binibintang nila na meron raw congressional fund, yung insertion na sinasabi nila o GAA, is hindi pala miyembro si Senator Judge Alan Cayetano ng Kongreso or ng Senado. So, paano nga naman magkakaroon? Tandaan nyo to yung sinabi natin na to. Kasi, papaalala ko yan mamaya sa sinabi ni Claire Castro. Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. Okay, tayo nyo na. Secretary, yung BCDA kasi yan sinasabi niya. Eto yan Ayan o. Then, Bases Conversion and Development Authority, BCDA, President and CEO, Vivencio Vince Dizon ng DPWH. Diba? Spearheaded the multi-billion peso construction of the new Clark City Sports Facility, which served as the main hub for 2019 Southeast Asian SEA Games. His administration oversaw the development of the Athletic Stadium Aquatic Center and Athlete Village. So, sa madalit salita, yung BCDA CEO ay si Vince Dizon na ngayon ay DPWH Secretary. Diba? Ngayon, kung mag-iimbestiga kayo, si Vince Dizon ang iimbestigahan nyo, yung kakampi nyo. Paano ngayon yan? And he said medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. So, I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. Sa totoo lang kung bakit nila to inungkat, isa sa mga rason kung bakit. Dahil pinalagan sila ni Senator Alan sa ombudsman. 'Di ba? Naalala nyo yung sinasabi nila na connivance raw sa pagtakas ni Bato? Nakakasuhan silang dalawa ni Robin Padilla. 'Di ba? Hindi kasi umepek Hindi epektibo yung style nila doon na pinatakas raw neto ni Senator Alan si Senator Bato. That time wala ngang warrant Walang Philippine warrant. Ando doon si John B. Cremulya, bakit hindi niya inaresto? 'Di ba? Kausap niyang personal di pinatakas rin ba ni John B. Cremulya si Senator Bato? 'Di ba? So hindi naging effective yung pagkakaso nila kay Senator Alan about dito sa kaso ng pagtakas ni Senator Bato. Kaya inungkat ulit nila, nakakasuhan nila ng iba. So nanghalungkat sila ng bago. Ito nga 2019, kaso sablay pa rin. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit.
Tama. So go ahead. But my point, Mr. Chairman, honorable members of the court, sa prosecution, to be fair sa prosecution at marami akong kaibigan, I've never felt any intimidation from any of you. I mean, you've continued to be either friends or for those who are former friends but friends. I mean, I don't know if nagkamali lang ako, but on the first day, I nodded ng konti kay Senator De Lima. Gumanon din siya. Hindi ko alam kung na-acknowledge because we were friends once upon a time and this is a court. Tama. We owe it to each other to be professional, di ba? So wag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Imbestigahan mo, tingin mo may mali, imbestigahan mo. Tama. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated po lahat yun. Tama. So let me talk of unfairness. Ayan liquidated lahat. So, hindi naman magsasalita si Senator Alan ng ganyan ka-confident kung merong butas yung kanyang pamamahala. 'Di ba? Kasi organizing committee siya ang chairman eh. So, kahit papaano, meron siyang knowledge sa ibang sangay pa ng committee doon. 'Di ba? Di ba unfair? Kung ako, babaliktarin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon eh. Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. Ayun. So would that be fair to him? No. It would be a marites accusation. So that's the same thing he announced yesterday. A marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. So I hope this is the last time that I'm going to have to speak about this. But definitely, we've been speaking about this, binabawasan talaga kami. Totoo. Iniisa-isa. Even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Di ba? So, Mr. President, I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works. And that despite political differences, the prosecution and defense, I saw them after the first or second day, nagkakamayang kayo, nagkakamustahan. After the first or second day nung mainit na baliktaktakan dyan sa pre-trial, nagbabatian, di ba? Even in court. Tama. So, we can't help but be emotional, we can't help but get mad at what we think is disgusting or sometimes crossing the line. But is there any question that for this verdict, whether it's for conviction or acquittal, to be accepted by the Filipino people, we have to make sure that the integrity of the court is intact. I will admit to you, nahirapan po ako. Wala si Senator Marcoleta eh. Kasi nga natatakot sila kapag nag-cross-examine si Senator Marcoleta. Kasi ang kinaibahan ng pagko-cross-examine talaga ni Senator Marcoleta is direct to the point. Walang paligoy-ligoy, 'di ba? Para maintindihan ng taong bayan agad. 'Yun ang kinakatakot nila. Kasi tignan mo, doon sa flood control, 'di ba, nabunyag agad lahat. Kasi hindi nila pwedeng lokohin yung tao dahil abogado talaga 'yun. Sinasabi nila low-class lawyer daw, si Senator Marcoleta, bakit sila naging abogado ba yan? Sila Ping Lacson? Si Risa Ontiveros? 'Di ba? Ilang beses na pupalpak yan. Si Risa Ontiveros, pang closing remarks na agad yung kakabukas lang ng impeachment court. Gusto tapusin agad eh. Tapos kinampihan niya pa yung prosecution, 'di ba? Tapos minamalit nila isa. Kasi na-intimidate sila, hindi nila kaya eh. Hindi nila kayang paikutin sa kamay nila. Ganun kasimple, 'di ba? Iilan lang po kaming abogado dito. Si Senator Pangilinan, Wala namang pakinabang yan si Pangilinan eh. Senator Cheese, si Aimee is a law graduate, di ba? Pia. Senator Pia, Bam is a second-year law student and I'm encouraging him na tapusin niya. Total review na yung nangyayari ngayon. It's not easy. 24 lang kami, nabawasan na ng 3. So I hope this issue of the integrity of the court becomes an issue for all of us. Totoo yun. Kasi kailangan talaga ng mga katulad ni Senator Rodante Marcoleta dyan, mga lihitimong abogado na marunong magtanong at marunong kung paano at alam kung paano umandar ang korte. Ganun ang kailangan ng Senado. Dapat, alam nyo, sa totoo lang para sa akin, dapat sa susunod na mga eleksyon, yan na yung isa sa mga requirements ng mga tatakbong senador. Kasi napaka-importante, katulad niya, nagmumukhang tanga yung ibang senador dyan. 'Di ba? Ginawa ng angkwela sa social media, nagluluto, nagko-cutic, sinusuklayan, nagme-makeup, 'di ba? O tapos yung dalawang matandang senator dyan, nagtatanong sa chat GPT, imbis na makipag-usap doon sa mga advisor nilang abogado.
sa ChatGPT nagtatanong, ano ba naman yan? Ang tanda-tanda nyo na eh. 'Di ba? Tapos yung isa, scroll ng scroll. Oras ng trabaho. Imbis na inaaral yung kaso ng impeachment, nag-i-scroll lang. Alam nyo kung bakit? Confident sila eh, na may impeach si Sara. Hindi na nila kailangan pakinggan. Kasi, sarado isip niyan. Ang gusto nila ma-impeach si Sara para hindi sila makulong. Ganun yan. 'Di ba? Kaya yang mga yan, kailangan mapalitan. Maraming salamat nga pala sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa atin. Huwag nyo nga po pala sanang kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. Magkita-kita po tayo next video after neto. Ayan para talakayin yung kay Claire Castro. Magkita-kita po tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye.